Si Tessa Manalili, 23 years old, isang simpleng labandera na sanay sa hirap ng buhay. Mula pagkabata ay natutunan niyang lumaban sa pangmamaliit at pang-aapi ng iba. Sa mata ng lipunan ay isa siyang hamak, walang halaga, walang pag-asang umasenso. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi siya kailanman nawala ng pangarap. Hindi niya inakala na ang kanyang tahimik na mundo ay magbabago nang makilala niya si Sebastian Montemayor, isang bilyonaryong negosyante. Sa una ay hindi niya lubos na maunawaan kung bakit siya pinapansin ng isang taong nasa ibang antas ng buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay nakahanap siya ng koneksyon. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. Sa kanilang pag-iibigan, natutunan ni Tessa na hindi kayamanan o estado ang sukatan ng halaga ng isang tao. Ngunit sa pag-angat niya sa buhay, muling bumalik ang mga taong dating nangaapi sa kanya. Ngayon ay nasa kanyang kamay ang kapangyarihang lumaban. Susuklian ba niya ang galit ng mga taong minsang nagpahirap sa kanya? O pipiliin niyang ipakita na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at pagtanggap? Sa gilid ng ilog, sa ilalim ng araw, tahimik na naglalaba si Tessa. Suot ang kupas at punit na bestida ay basang-basa ang tela sa kanyang payat na katawan. Mahaba ang buhok niyang laging nakatali at ang kanyang mga kamay ay magaspang at may hiwa mula sa araw-araw na paglalaba. "Huy Tessa! Di ka pa rin nagsasawa?" Sigaw ni Aling Marites. Tuwang-tuwa ang mga tsismoso at tambay, lalo na si Marta ang nangunguna sa pang-aasar. "Malay mo, nagpapapayat para makahanap ng mayamang asawa." Sabat ni Marta sabay tawanan ng grupo. Tahimik lang si Tessa, patuloy sa pagkusot ng labada at piniling baliwalain ang mga sinasabi nila. Si Aling Nena, ang matandang may malasakit, ay sumagot para sa kanya. "Hindi kailangan maghanap ng asawa para umasenso." Napilitan siyang ngumiti. "Ayos lang po, sanay na po ako." Ngunit alam niyang hindi kailanman naging madali ang mabuhay na palaging hinuhusgahan. Ilang sandali pa'y lumapit si Aling Letty at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Huwag mo silang pakinggan, iha. Hindi nila alam ang pinagdadaanan mo." "Salamat po." Pinipigilan ng luha. Oo, hindi nga nila alam. Umalis na si Aling Letty. Si Tessa naman ay nagpatuloy sa paglalaba. Habang nagpapatuloy sa paglalaba si Tessa ay hindi pa rin natigil ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ramdam niyang nakatingin pa rin sa kanya si Marta na tila may iniisip na mas matindi pang sasabihin. At hindi nga siya nagkamali. "Alam mo Tessa!" Nagsimulang magsalita si Marta at naramdaman ni Tessa ang paglapit nito sa kanya. "Minsan naiisip ko, hindi kaya ka ganyan kasi wala ka talagang ambisyon sa buhay?" Napatingin si Tessa kay Marta at nang makita niya ang isang matamis ngunit mapanuyang ngiti. Parang hinihintay siyang sumagot. Parang inaasahan na mabibiyak siya sa mga sinabi nito. Ngunit hindi siya bibigay. "Hindi lahat kailangang sumikat o yumaman para magkaroon ng halaga, Marta." Sagot niya. Mahinahon ngunit matalimang tingin. "May kanya-kanya tayong landas sa buhay." Nagpataas ng kilay si Marta. "Talaga lang ha? Bakit ako? Nakuha ko ang gusto ko. Magandang buhay." Nagkibit balikat ito. "Ikaw, hanggang kailan ka maglalabada?" Mayaman si Marta, kaya ganun na lamang siya kagusto sa kanilang lugar. Dumating ito sa kanilang baryo dahil may isang negosyong inaayos. Narinig niya ang ilan sa mga kasama ni Marta na tumatawa at ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa totoo ang sinabi ni Marta, kundi dahil sa matagal na niyang naririnig ang ganitong pangmamaliit at minsan ay dumadating ang puntong napapaisip siya kung may katotohanan nito. Pero hindi. Alam niyang mas malaki ang halaga niya kaysa sa iniisip ng iba. Tumayo siya at humarap kay Marta. Hindi na iniinda ang malamig na tubig sa kanyang kamay. "At ikaw, Marta?" Tanong niya, nakatitig ng diretso sa babae. "Masaya ka ba talaga sa buhay mo? O kaya mo lang inaapakan ng ibang tao para maramdaman mong mas mataas ka?" Nanlaki ang mga mata ni Marta.
Halatang hindi inaasahan ang sagot ni Tessa. Napatingin ang ibang kababaihan sa kanila at biglang natahimik. "Walang may pakialam!" sagot ni Marta. Bago pa makasagot si Tessa ay tumalikod na si Marta. Nagpatuloy lamang si Tessa sa paglalaba. Matapos ang ilang oras ng paglalaba ay itinabi ni Tessa ang huling banlaw ng damit sa isang malaking batya. Pinagpag niya ang tubig sa kanyang mga kamay at saka tumayo. Iniunat ang likod na nangangalay sa tagal ng pagkakayuko. Napapikit siya saglit. Ninanamnam ang init ng araw sa kanyang balat bago inabot ang tuwalya upang punasan ng pawis sa kanyang noo. Napangiti ng pilit si Tessa habang pinipiga ang laylayan ng kanyang damit. Naririnig niya ang bawat bulungan, ang bawat hagik-hik. Ngunit anong magagawa niya? Ang mga tulad niya, ang mahihirap at mga manggagawa ay hindi kailanman nabibigyan ng paggalang. Maya-maya'y lumapit si Aling Letty, may dalang maliit na plastik na may laman. "O Tessa, iha, ito, tinapay. Alam kong hindi ka pa sigurado na nag-aalmusal." Nagulat si Tessa pero agad nang umiti. "Nako, Aling Letty, nakakahiya naman po. Pero maraming salamat po ah." Kinuha niya ang tinapay at marahang kinagat ito. Ramdam niyang init ng kabutihang loob ng matanda. Ngunit hindi pa man siya tapos ngumiti ay muling sumabat si Mariel. "Aba, may nagbibigay na pala sa kanya ng pagkain. Baka mamaya umasa na yan sa limus ah." Muling nagtawanan ng iba pang naroon. Napatingin si Tessa sa kanila, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Wala siyang balak na ipaliwanag ang sarili niya sa mga taong hindi kailanman nakakaunawa sa kanya. Bumuntong hininga siya at muling kinuha ang batya. Matapos ang maghapong paglalaba, ay pinunasan ni Tessa ang pawis gamit ang lumang tuwalya na nakapatong sa kanyang balikat. Kinuha niya ang basket na nakasabit sa pako sa dingding ng kanilang maliit na barong-barong. Ramdam niya rin ang pagod sa katawan, pero hindi siya maaaring magpahinga. Kailangan niyang bumili ng ulam para sa hapunan niya ngayong gabi. Magaan ang kanyang hakbang habang tinatahak ang daan papuntang palengke. Sa kabila ng pagod, may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Sa kanilang baryo ay kilala si Tessa bilang masayahin at palakaibigan. Marami ang humahanga sa kanyang kasipagan kahit na may ilan ding palaging may sinasabi. Pero sa halip na magtanim ng sama ng loob ay pinipili niyang ngumiti at magpatuloy. Pagdating sa palengke agad siyang sinalubong ng ingay ng mga tao. May nag-aalok ng paninda, may tawanan, may mga makukulit na sigawan ng presyo. Kahit saan siya lumingon ay bumabati sa kanya. "Tessa, napagod ka na sa paglalabada no?" Sigaw ni Manang Sita mula sa tindahan ng mga gulay. Napatawa si Tessa at lumapit. "Naku Manang, sanay na po ako. Di na bago sa akin ang pagod." Nakakabilib ka talaga. Butit nakukuha mo pang umiti. Sabi naman ni Mang Isko, ang matandang tindero ng karne. Ngumiti si Tessa habang pumipili ng gulay. "Kapag hindi ako ngumiti, baka lalo akong tubanda. Baka magmukha na akong nanay mo, Mang Isko." Biro niya. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Isa ito sa dahilan kung bakit mahal siya ng marami. Kahit sa hirap ng buhay ay dala pa rin niya ang magaan na presensya at kakayahang pasayahin ng iba. Sunod siyang pumunta sa pwesto ni Aling Rosing na nagtitinda ng isda. "Aling Rosing, ano pong mura ngayon?" "Para sa'yo, may discount ako. Eto, sariwang tilapia. Huling dalawa ko na." Sagot ng tindera sabay abot ng plastik. "Salamat po Aling Rosing, ang bait niyo talaga." Ani Tessa at masayang tinanggap ang isda. Kasi kahit pagod ka, hindi mo kami nakakalimutang pasayahin." Sagot ng matanda. Habang pauwi ay nilapitan siya ng dalawang bata, sina Junjun at Nene, anak ng tindera ng prutas. Ate Tessa, may candy ka? Tanong ni Junjun habang nakangiti. Napatawa si Tessa. "Wala akong candy ngayon, pero eto, kunin niyo na lang tong tinapay." Sabay abot ng natira ng tinapay na bigay ni Aling Letty. "Yay! Ang bait mo Ate Tessa!" Sigaw ni Nene habang kumaripas ng takbo. Napailing si Tessa pero nakangiti. Ganito ang araw-araw niya. Puno ng pagod, kaunting tuksuhan, konting tawanan at munting kabutihan.
Simple man ang buhay, may halaga ito, lalo na kapag may saya, malasakit at kaunting pagmamahal sa paligid. Pagka-uwi ni Tessa mula sa palengke ay agad niyang inihanda ang kanyang mga pinamili. Inayos niya ang tilapia sa isang mangkok at hinugasan ito ng mabuti. Kinuha niya ang bigas at sinalang sa lumang kalan de kahoy. Kahit simple lang ang buhay niya ay natutuwa siya sa maliit na bagay. Ang amoy ng nilulutong ulam, ang tunog ng kumukulong tubig sa kaldero at ang lamig ng hangin na pumapasok sa kanyang maliit na bahay. Okay na kahit apihin nila ako at insultuhin nila. Masaya naman ako. Bulong ni Tessa. Lumipas ang isang linggo at nanatili sa dating ayos ang buhay ni Tessa. Gaya ng nakasanayan ay gumigising siya ng maaga, naglalaba at pumupunta sa palengke. Sanay na siya sa pang-iinsulto ng ilan, lalo na nina Marta, Mariel at Belen. Ngunit hindi na niya yun ininda pa. Ngunit isang umaga, habang naglalakad siya sa palengke ay isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpaantig sa buong lugar. Tessa! Tawag ng isang pamilyar na boses. Napalingon siya at nakita si Rico, ang matangkad at makisig na nobyo ni Mariel. Nakangiti itong lumapit sa kanya at tila baliwala ng maraming tao ang nakatingin. Ano pong kailangan niyo, Kuya Rico? May nahong tanong ni Tessa. Kita ang pagkailang sa muka. Ngunit imbis na sumagot agad ay tumitig lang si Rico sa kanya. Tila may gustong sabihin pero nag-aalangan. Matagal na kita gustong kumakausap. Alam mo ba? Aba! Isang matinis na boses ang pumunit sa hangin. Napalingon ang lahat at nakita si Mariel na naglalakad papalapit sa kanila. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at ang mga mata ay nag-aapoy. Sinundan siya ng ilang kaibigan at tila nag-aabang ng iskandalo. Anong ibig sabihin nito, Rico? Matalimang tingin ni Mariel kay Tessa. At ikaw naman, Tessa, at bakit mo kinakausap ang boyfriend ko, ha? Gusto mong manulot, no? Nagulat si Tessa sa akusasyon. Ha? Hindi Wala akong ginagawang masama. Talaga? Sarkastikong sagot ni Mariel. Bakit kanya nilapitan? Anong kalokohan tong binaplano mo, ha? Gusto mong agawin ng boyfriend ko? Hindi makasagot si Tessa pero bago pa siya makapagpaliwanag ay isang malakas na tunog ang pumuno sa hangin. Sinampal siya ni Mariel. Nagulat ang lahat at napahawak si Tessa sa pisngi niyang namula sa lakas ng sampal. Ramdam niya ang hapdi, hindi lang sa balat kundi pati sa kanyang damdamin. Mariel! Tama na yan! Sigaw ni Rico na agad na pumagitna sa kanilang dalawa. Ano? Ipagtatanggol mo siya? Galit na sigaw ni Mariel. Halos maiyak na sa inis. Huwag mo sabihin na may gusto ka sa labanderang yan. Hindi mo kasi naiintindihan. Sagot ni Rico at halatang naiinis na rin. Nilapitan ko siya kasi gusto ko siyang tulungan. Wala akong ibang intensyon, Mariel. Napakapaning mo talaga. Hindi ako paning! Buliw ni Mariel. Ikaw ang dapat magpaliwanag. At ikaw, Tessa. Turo niya kay Tessa. Huwag kang magpapakita sa harapan ko. Dahil kapag ginawa mo, hindi lang sampalang aabuti mo sa akin. Hindi na nakapagsalita pa si Tessa. Pakiramdam niya'y nilamon siya ng lupa sa harap ng maraming tao. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang naging masama sa paningin ng iba, gayong wala naman siya ginawang masama. Napailing si Rico at tiningnan si Mariel ng matalim. Kung ayaw mo makinig sa paliwanag, wala akong magagawa. Tumalikod siya at lumakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Tessa, ay saglit siyang lumingon. Tessa, pasensya ka na. Hindi siya nakasagot. Ramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanya. May ilang naaawa, pero mas marami ang nakangisi at natutuwa sa nangyari. Pagkatapos ng eskandalo sa palengke, halos hindi na makalakad ng maayos si Tessa pauwi. Pakiramdam niya ay sinusundan pa rin siya ng mga matang puno ng panghuhusga at panunuya. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito ang isang simpleng pag-uusap lang nila ni Rico. Pagdating sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at bumuntong hininga. Hinawakan niya ang pisnging sinampal ni Mariel. Mainit pa rin at bahagyang namamaga. Bakit ganito? Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang pisikal na sampal ni Mariel o ang kahihiyan na inabot niya sa harap ng maraming tao. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, ngunit hindi niya kayang umiyak.
Hindi siya sanay na magpatalo sa lungkot. Ilang sandali pa ay may kumatok sa kanyang pinto. Napakurap si Tessa. Sino naman kaya iyon? Baka isa na naman sa mga tsismosa sa palengke na gustong makiusyoso sa nangyari. Ayaw na nang marinig pa ang mga pangiinsulto nito. Tessa, ako to! Nakilala niya agad ang boses ni Aling Letty. Agad niyang binuksan ang pinto at pinapasok ang matanda. Nabalitaan kong nangyari sa palengke. Bungad ni Aling Letty habang naupo sa lumang bangko. Anak, bakit hindi ka naman lumaban? Bakit hinayaan mong bastusin ka ng ganon? Napayuko si Tessa at mahina ang boses ng sumagot. Ano pong magagawa ko, Aling Letty? Wala akong kayamanan, wala akong kapangyarihan, at higit sa lahat, wala akong karapatang ipagtanggol ang sarili ko sa mata ng mga tao. Dahil sino ba naman kasi ako? Napailing si Aling Letty. Huwag mong sabihin yan, iha. Ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para hayaan mong apihin ka nila. Huminga ng malalim si Tessa at napatingin sa labas ng bintana. Hindi ko naman inagaw si Rico. Alam niyo yan. Alam niyo kung paano ako magpahalaga sa sarili ko. Oo, alam ko. Sagot ng matanda. Pero hindi lahat ng tao marunong makakita ng totoo. Minsan kahit hindi ka gumagawa ng masama, gusto nilang gawing masama ang imahe mo. Gagawin nila. Napayuko si Tessa. Totoo ang sinabi ni Aling Letty. Mula nang bata pa siya, ay palagi siyang nasa laylayan. Hindi siya pinanganak na mayaman. Hindi siya lumaking maganda sa paningin ng iba. At ngayon ay kahit simpleng pakikipagkaibigan ay nagiging kasalanan pa. Pero may isang bagay siyang napansin. Aling Letty, mahina niyang sabi. Bakit parang biglang naging mainit ang dugo sa akin ni Mariel? Simulat sa pool naman, mahilig lang siyang manginis. Pero hindi siya umaabot sa ganitong klase ng galit. Nag-isip saglit si Aling Letty bago tumango. Napansin mo rin pala. Tingin ko, hindi lang yung simpleng selos. Baka may iba pang dahilan. Napakunot noo si Tessa. Kung hindi ang selos, ano? Kinabukasan, habang ang buong baryo ay abala sa kani-kanilang gawain, ay tahimik na naglakad si Tessa patungo sa sementeryo. Nais niyang makapag-isip-isip, malayo sa mapanuring mata ng mga tao. Bitbit ang isang bungkos ng sariwang bulaklak ay huminto siya sa harap ng dalawang lapida, ang kanyang ina at ama. Mula nang mawala ang mga ito sa isang aksidente, siya na lang ang natira sa sarili niyang mundo. Dahan-dahan niyang inalapag ang mga bulaklak at naupo sa tabi ng puntod. Nay, Tay, mahina ang kanyang boses at puno ng pangungulila. Alam niyo po ba, ang hirap pala mag-isa. Ang hirap lumaban kung walang kakampi. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ng luha. Pero, hindi ako susuko, di ba? Kahit wala kayong iniwang kayamanan, natuto kong tumayo sa sarili kong paa. Nakahanap ako ng paraan para mabuhay. At kahit wala akong marangyang buhay, naging masaya pa rin ako. Hinaplos niya ang lumang lapida, parang inaalo ang sarili sa lamig ng marmol. Pero bakit ganito? Bakit kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat? Hindi ko naman ginustong mapahiya. Hindi ko ginusto maging tampulan ng chismis. Minsan nga, gusto ko na lang maglaho para hindi nila ako pagtawanan. Napapikit siya, pinakikinggan ng tahimik na paligid. Ang ihip ng hangin, ang lagaslas ng mga dahon, tila ba may yumayakap sa kanya. Nagbibigay ng munting ginhawa. Biglang bumalik sa isip niya ang lalaking dumating sa kanyang bahay kagabi, ang estrangherong matagal nang naghahanap sa kanya. Sino kaya siya at bakit tila may gusto siyang sabihin? Kung nandito lang kayo, Nay. Tay, bulong niya. Sana may masasandalan ako. Maya-maya pa ay may lumapit na yapak sa kanyang likuran. Tessa. Napakurap siya at agad na lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo roon ang estranghero. Matangkad, may matikas na tindig at kita sa mata ang seryosong ekspresyon. Pwede ba kita makausap? Tanong nito, malalim ang tinig. At sa sandaling yun ay parang tumigil ang oras para kay Tessa.
dahil pakiramdam niya ang sagot sa matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan na niya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Tessa nang tuluyang mamukaan ng lalaking nasa harapan niya. Isang pangalan ang agad na bumulong sa kanyang isipan. Sebastian Montemayor. Ang lalaking minsan niyang minahal at ang lalaking pinili niyang palayuin mula sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Ilang taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Pero heto siya ngayon, nakatayo sa harapan niya na parang isang panaginip na bumalik sa realidad. Tessa, Muling tawag na si Sebastian, malalim at puno ng emosyon ang tinig nito. sa wakas, natagpuan din kita. Tumayo si Tessa mula sa pagkakaupo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinaghalong gulat, takot at matinding emosyon ang bumalot sa kanya. Bakit ka nandito? Mahina niyang tanong, pilit na pinapakalma ang sarili. Tinitigan siya ni Sebastian. Tila sinasariwa ang bawat sandaling nawala sa pagitan nila. Hinahanap kita, Tessa. Ilang taon kitang hinanap. Alam mo bang halos baliwin mo ako sa biglaan mong pagkawala? Napayuko si Tessa, pilit na iniiwasan ang titig nito. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang lahat. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na muling haharapin niya si Sebastian, ang lalaking tinalikuran niya noon. Kahit masakit ay para sa ikabubuti nito. Hindi mo dapat ginawa yun. Sambit nito. Hindi mo dapat ako itinaboy. Huminga ng malalim si Tessa bago nag-angat ng tingin. Sebastian, hindi mo na ako dapat hinanap. Hindi tayo magkaparehas ng mundo. Dahil ba mahirap ka at mayaman ako? May bahid ng pait sa tinig ni Sebastian. Tessa, hindi mo ba naisip kahit minsan na hindi ko yun kailanman pinansin? Na hindi ko pinansin ang panghusga ng iba dahil ikaw lang ang mahalaga sa akin? Napapikit si Tessa. Pilit na nilalabanan ng emosyong bumabalot sa kanya. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Sebastian, pero noon pa man ay alam na niyang hindi magiging madali ang lahat. Kahit mahal kita, hindi ako pwede maging parte ng buhay mo. Mahina niyang sabi. Hindi yun matanggap ni Sebastian. Lumapit siya kay Tessa at hinawakan ang kanyang kamay at marahang pinagmasdan ang kanyang muka. Tessa, kung mahal mo ko, bakit mo ko iniwan? May bahagyang sakit sa kanyang tinig. Bakit hindi mo hinayaang ipaglaban kita? Napaatras si Tessa at agad na binawi ang kanyang kamay. Dahil ayoko madamay ka sa mundo ko. Alam ko kung paano tumingin ang mga tao sa akin, Sebastian. Isa akong labandera. Isang mahirap na babae na walang ibang meron kundi ang dignidad niya. Ayoko maging usap-usapan ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo. Ayokong ituring ako na yung babaeng inahon mo sa hirap. Tessa, Hindi mo naiintindihan. Biglang lumakas ang boses ni Tessa. Hindi niya napigilang ipakita ang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang naging buhay ko. Wala akong pamilya, wala akong kayamanan. Araw-araw ako nagsisikap para lang mabuhay. Alam kong mahal mo ako, Sebastian. Pero hanggang kailan lang? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang panghusga ng mga tao? Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ng isang babaeng tulad ko? Hindi agad nakasagot si Sebastian. Kita sa kanyang muka ang sakit, pero mas nangingibabaw ang determinasyon. kahit habang buhay. Sagot niya sa mababang tinig. Natahimik si Tessa. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o kung magpapadala ulit sa kanyang nararamdaman. Tessa, hindi ako nandito para lang muling guluhin ang buhay mo. Patuloy ni Sebastian. Narito ako dahil hindi pa tapos ang kwento natin. Alam kong may dahilan kung bakit tayo muling nagtagpo. Tuluyan ng hindi makasagot si Tessa. Ang dami ang gustong sabihin pero mas marami siyang kinatatakutan. Dahil kahit gaano niya kamahal si Sebastian ay hindi pa rin alam niya kung kaya ba niyang ipaglaban ang pagmamahalang matagal na niyang tinakasan. Matapos ang emosyonal nilang pagkikita sa puntod ng kanyang mga magulang ay tahimik na nakatayo si Tessa habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Sebastian. Tessa, sumama ka sa akin. Seryosong sabi ni Sebastian, hawak ang kamay niya. Napakurap si Tessa at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Ano? Hindi na kita hayaang mawala ulit. 2 taon kitang hinanap.
2 taon ako nabuhay sa tanong kung bakit mo ako iniwan. Ngayon nandito ka na sa ulit sa harapan ko. Hindi na kita pababayaan. Madiing wika ng lalaki. Napaatras si Tessa at pilit na binabawi ang kamay niyang mahigpit na hawak ni Sebastian. Sebastian, hindi ganun kadali yun. Hindi mo pwedeng basta lang kunin ako at isama sa mundo mo. Huminga ng malalim si Sebastian. Hindi ba ako nagkaroon ng pagkakataong marinig ang dahilan mo noon? Hindi ba ako karapat-dapat na malaman kung bakit mo ako itinulak palayo? Natahimik si Tessa. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Noon ay siya mismo ang gumagawa ng desisyong lumayo. Walang paliwanag, walang paalam. Iniwan niya si Sebastian dahil ayaw niyang madamay ito sa mundong kanyang ginagalawan. Ayaw niyang maging pabigat sa isang lalaking may kinabukasan na higit pa sa kanyang kayang abutin. Tessa, Hinawakan ni Sebastian ang kanyang baba at iniangat ito upang tumingin sa kanya. mahal pa rin kita. Doon na siya tuluyang natigilan. Para bang bumalik lahat ng sakit, saya at pangarap na tinanggal na niya noon sa kanyang puso. Alam niyang mali pero hindi niya kayang itanggi na mahal pa rin niya ito. Kung sumama ka sa akin, Tessa, pangako, hindi mo na kailangan danasin ng hirap. Hindi mo kailangan magtago. Hindi mo kailangan matakot. Hayaan mong ipaglaban kita. Napatingin si Tessa sa paligid. Wala siyang ibang pamilya. Wala siyang matatakbuhan. Ang tanging meron lang siya ay ang dignidad na pilit niyang pinanghahawakan. Pero handa ba siyang ipagpalit iyon para sa bagong simula? Napapikit siya. Huminga ng malalim at sa isang desisyong babago sa kanyang buhay ay dahan-dahan niyang tinanggap ang kamay ni Sebastian. Sige, bulong niya. Sasama ako sa'yo. At sa sandaling yun ay iniwan niya ang lahat. Ang kahirapan, ang pangungutya at ang nakaraan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, pero isang bagay ang sigurado siya. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Mula nang umalis si Tessa kasama si Sebastian, parang isang panaginip ang buhay na kanilang ginagalawan. Mula sa pagiging isang simpleng labandera na palaging minamaliit ng iba, ay napunta siya sa isang mundo ng kayamanan at kapangyarihan. Sa loob ng 2 taon, marami ang nagbago. Sa piling ni Sebastian ay natutunan niyang hindi lang siya basta isang mahirap na babae. Tinulungan siyang tumayo sa sarili niyang paa. Hinubog siya upang maging isang babaeng kayang lumaban sa kahit sino. Sa ilalim ng gabay ng mga pinakamagagaling na tagapagturo ay natutunan niyang magsalita ng may kumpiyansa, maglakad ng may dignidad at umasta bilang isang tunay na babae na alta syudaded. Nasanay siya sa maranyang pamumuhay, mga mamahaling damit, sosyal na pagtitipon at paggalang mula sa mga taong dati hindi siya pinapansin. Pero higit sa lahat ay natutunan niyang mahalin ang sarili niya. Sa loob ng 2 taon ay hindi lang siya basta nagbago. Isa na siyang Tessa Montemayor, ang asawa ng bilyonaryong si Sebastian Montemayor. Sa loob ng 2 taon ng kanilang pagsasama ay hindi naging madali ang lahat para kina Tessa at Sebastian. Pagkamat mahal nila ang isa't isa ay maraming pagsubok ang hinarap nila, lalo na si Tessa na kailangang makibagay sa mundo ng mga elitista, kung saan madalas siyang hindi matanggap bilang asawa ng isang bilyonaryo. Ngunit narito sila ngayon, matatag, masayang magkasama sa isang villa, malapit sa lawa at tahimik ang gabi. Nakabukas ang malaking bintana habang dumadaloy ang malamig na simoy ng hangin. Nasa balkonahe si Tessa, suot ang silk robe at may hawak na tasa na mainit na tsaa. Tahimik siyang nakatanaw sa buwan. Lumapit si Sebastian, suot ang maluwag na puting t-shirt at umupo sa tabi niya. Tahimik ka. Sabi niya. Napangiti si Tessa. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ako sumama sa'yo noon? Tiningnan siya ni Sebastian. Siguro, mas matagal mo pang tiniis ang mundong hindi ka kailanman pinahalagahan. Parang panaginip pa rin ang lahat ng to. Bulong ni Tessa. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Ikaw ang pinili ko, Tessa. Hindi ang nakaraan ko. Sumandal si Tessa sa kanyang dibdib. Mahal kita. Mahinang sabi niya. Mamahalin pa rin kita, kahit anong mundo. Sagot ni Sebastian bago siya halikan. Banayad at puno ng pangako.
Makalipas ang ilang araw ay nagdesisyon si Tessa na bumisita sa lugar kung saan siya lumaki. Sa gitna ng mataong palengke, huminto ang isang itim na Rolls Royce. Lahat ay napalingon. Nang bumukas ang pinto ay lumabas ang isang babae. Matikas, elegante at dignified. Si Tessa Montemayor, ang dating simpleng labandera, ngayon isang ginang na puno ng karisma. Isa sa mga unang nakapansin sa kanya ay si Marta, ang dating madalas manghamak sa kanya. "Ano to? Si Tessa?" Bulalas ni Marta, halatang hindi makapaniwala. Lumapit si Tessa sa kanya. "Matagal tayong hindi nagkita, Marta." Hindi makasagot si Marta. Ang babaeng minsan niyang tinawanan, ngayon mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Dumating si Sebastian suot ang mamahaling suit at mahinang sabi. Let's go, my love. Bago sila tuluyang lumakad ay muling humarap si Tessa kay Marta. "Na-curious lang ako. Anong pakiramdam ng matagal na tao nakita mo minamaliit mo noon, ngayon ay mas mataas na kaysa sayo?" Walang maisagot si Marta. Nahihiya, naiinggit at tila pinagsisisihan ng lahat. "Hindi ko in-expect na babalik ka," sabi niya. "Akala ko iniwan mo na ang nakaraan mo." "Iniwan kong pagiging mahina, Marta. Pero hindi ko kailanman ikinahiya kung saan ako nanggaling." Napuno ng katahimikan ng paligid habang si Tessa ay nakatingin sa kanya ng diretso. "Naalala mo pa ba ang tinawag mo kung walang kwenta?" Marami sa paligid nila ang biglang natahimik at nakinig. Alam nilang totoo ang sinabi ni Tessa. "Matagal na yon," sagot ni Marta. "Matagal na nga, pero ang aral sa loob ng 2 taon ay ito. Ang halaga ng tao, hindi nasusukat sa estado ng buhay. Minsan, ang mayaman sa puso, sila ang tunay na mayaman." Tahimik ang paligid. Si Marta ay hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. "So bakit ka nandito?" tanong nito. Napangiti si Tessa. "Hindi para ipamukha ang yaman ko. Nandito ako para ipakita sa sarili ko na kaya kong bumalik bilang isang mabuting tao. Hindi para manlait, kundi para magpatawad." Tumalikod na si Tessa at muling hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Habang naglalakad sila palayo ay lumingon si Tessa at huling sinabi. "Sana, Marta, matutunan mong hindi kailangan maliitin ng iba para lang maramdaman mong mas mataas ka." At sa bawat hakbang na palayo sa nakaraan ay alam ni Tessa, ang tunay na tagumpay ay hindi yaman, kundi ang katahimikan ng loob at dignidad na kailan may hindi kailangang ipagsigawan. 3 araw ang lumipas. Sa loob ng marangyang gusali ng Montemayor Corporation, ang dating ordinaryong si Tessa ay ngayon ay opisyal nang nakaupo bilang asawa ng CEO at bilang isa sa pinakamahalagang tao sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong estado, hindi siya nagbago. Hindi siya naging mahigpit at hindi naging mapagmataas. Sa halip ay mas lalo siyang naging mabait sa mga empleyado, kaya naman mabilis siyang minahal ng lahat. At higit sa lahat ay may isang bagay na napansin nila. Hindi lang siya isang asawa sa papel, kundi isang tunay na mahal ni Sebastian. Sa loob ng opisina ni Sebastian ay nakasandal si Tessa sa kanyang asawa habang tinitingnan ng ilang papeles. Suot niya ang isang eleganteng cream-colored na blazer at slacks, habang si Sebastian naman ay naka-white dress shirt na may bahagyang nakatanggal na botones sa itaas. "Ang dami namang kailangan pirmahan," reklamo ni Tessa habang nakakunot-noo sa hawak niyang dokumento. Napatawa si Sebastian at hinawakan ang baba niya. Bakit? Gusto mo bang tanggalin ang posisyon mo bilang official consultant ng kumpanya? "Hoy, hindi ako pumayag dito para lang gawing assistant mo ah." Kunwaring tampo ni Tessa sabay irap. Sebastian smirk, sa kadahan-dahang hinila ang asawa palapit. Talaga? Pero parang nag-e-enjoy ka naman kasama ako rito. Bago pa makasagot si Tessa ay biglang bumukas ang pinto at sumilip si Mia, isa sa mga sekretarya ni Sebastian. "Ay boss, sorry po, pero may meeting po kasi kayo in 5 minutes. Napatawa si Mia nang makita kung paano halos magyakap ang dalawa. "Grabe boss, ang sweet niyo talaga ni Ma'am Tessa." Sumunod namang sumilip si Liam, isa sa mga empleyado ng Finance Department. Tama, nakakakilig kayo. Parang walang ibang tao sa paligid kapag magkasama kayo. "Nako, huwag niyo nga kaming gawing teleserye." Natatawang sagot ni Tessa,
pero hindi maitatangging namumula ang kanyang pisngi. Ngumiti lang si Sebastian at hinawakan ang kamay ni Tessa sa harap ng lahat. Ano kung teleserye? Wala namang masama kung ipakita kung mahal na mahal ko ang asawa ko, di ba? Nagtawanan ang mga empleyado, lalo na nang makita nilang parang tinamaan si Tessa sa sinabi ng asawa. Boss, baka maubusan na kami ng stocks ng asukal sa pantry. Puro tamis na lang dito sa opisina eh. Biro ni Jules, isa pang empleyado. Napailing si Tessa at tumawa. Tigilan niyo na nga yan. Baka isipin niyo na wala kaming ginagawa dito kundi maglandian. Sabi niyo, mami, pero kita naman namin ang ebidensya. Sagot ni Mia sabay kindat. Humalakhak si Sebastian saka hinapit si Tessa palapit sa kanya. Hayaan mo na sila, love. Kahit anong sabihin nila, totoo naman eh. Hindi ko kaya hindi maging sweet sa'yo. Napangiwi si Tessa. Ikaw talaga? Sa puntong yun ay hindi na napigilan ng mga empleyado ang pagbibigay ng slow clap at napagtili na para bang nasa isang romantic comedy. At dito na po nagtatapos ang eksena. Biro ni Leo. Hanggang sa susunod na kabanata ng The CEO and His Beloved Wife. Mga itsosero talaga kayo. Natatawang sabi ni Tessa sabay hampas ng mahina sa braso ni Sebastian. Pero sa kabila ng kulitan at tawanan, alam ng lahat, hindi lang basta mag-asawa sina Sebastian at Tessa. Sila ang patunay na ang pag-ibig, gaano man kahirap ang pinagdaanan ay maaaring manalo sa dulo. Sa kabilang banda ay habang masaya at puno ng kilig ang opisina ni Tessa at Sebastian ay may isang taong hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Si Marta. Nasa isang high-end na cafe siya kasama ang kanyang kaibigan na si Liza na dating isa sa mga mahilig manlait kay Tessa. Sa harap nila ay isang mamahaling kape at mga dessert, ngunit tila hindi ito nagbigay ng tamis sa mapait nilang nararamdaman. Hindi ko talaga matatanggap! Malakas na sabi ni Marta habang nag-i-steer ng madiin sa kanyang kape. Si Tessa? Siya na ngayon ang asawa ng isang bilyonaryo? At hindi lang basta-basta, ang CEO mismo ng Montemayor Corporation. Umiling si Liza. Grabe nga! Akala ko dati habang buhay na siya magiging labandera. Pero tingnan mo naman siya ngayon. Ang yaman, ang ganda, at ang taas ng estado sa buhay. Marta clenched her jaw, halatang naiirita. At ang mas nakakainis, ang bait-bait niya pa rin. Pati mga empleyado mahal na mahal siya. Samantalang tayo, hindi makapasok sa kahit anong malaking kumpanya. Liza sigh. Ay, baka naman karma na to, Mars. Aminin mo, hindi tayo naging mabuti sa kanya noon. Napairap si Marta at uminom ng kanyang kape. Karma? Excuse me, hindi ko kasalanan kung hindi siya bagay noon sa mundo natin. E paano ba naman kasi? Labandera siya, mahirap at walang kaalam-alam sa buhay yaman. Hindi ko talaga maintindihan kung paano siya napunta sa ganang posisyon. Eh di dahil kay Sebastian. Sagot ni Liza. Pero alam mo, hindi lang yun ah. Sa tingin ko, hindi lang pera ang dahilan kung bakit siya nire-respeto ng mga tao ngayon. Kasi kahit anong yaman ng isang tao, kung masama ang ugali, hindi pa rin siya mamahalin ng iba. Natigilan si Marta. Alam niyang may punto si Liza, pero hindi niya ito matanggap. Ano ka ba, Liza? Parang kakampi ka ni Tessa. Mariing sabi ni Marta. Huwag mo sabihing bilib ka pa rin sa kanya. Napabuntong hininga si Liza. Ay, hindi sa ganun, Marta. Pero kung tutuusin, hindi mo ba naiisip na kaya tayo nandito lang ngayon dahil bitter, walang narating at stuck sa dating buhay natin? Eh dahil din sa ugali natin, di ba? Hindi agad nakasagot si Marta. Sa unang pagkakataon ay parang may tinamaan sa loob niya. Ngunit imbis na tanggapin ang pagkakamali ay mas pinili niyang tumawa ng pilit. Mga pinapangaralan, Liza. Hindi ako naniniwala na mas mataas na si Tessa sa akin. Darating ang araw, makakahanap din ako ng paraan para pabagsakin siya. Napailing si Liza at napatingin sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung paano pa magbabago ang kaibigan niya. Habang sa kabilang banda si Tessa ay minsang hinamak nila, ay patuloy lang sa pag-angat, hindi lang sa buhay, kundi sa puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mataas man si Tessa ngayon ay malayo na ang narating. Sa kabila ng kanyang bagong estado sa buhay ay hindi siya nakalimot sa mga taong minsang nagmalasakit sa kanya. Lalo na kay Aling Letty,
ang mabuting tinderang naging parang ina niya noon. Sa parehong palengke kung saan siya dati namimili ng murang gulay at isda, naglakad si Tessa na may ngiti sa labi. Kahit suot niya ang isang simple ngunit mamahaling floral dress at designer bag, hindi niya pinaramdam na siya ay iba sa kanila. Napansin siya ng ilang tindera at mamimili. Ay, si Tessa yun di ba? Ulalas ng isa. Ang ganda niya, grabe, parang artista na. Sabi naman ng isa pa. Huwag mong sabihin nandito siya para ipakita kung gaano siya kayaman. Bulong ng isang naiinggit. Ngunit agad silang napahiya nang lumapit si Tessa sa isang matandang babae na nagtitinda ng gulay. Si Aling Letty. Nay Letty! Tawag ni Tessa, may bahagyang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Nagulat ang matanda at napahinto sa pagsasalansa ng paninda. Nang makita niya kung sino ang tumawag sa kanya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tessa! Halos hindi makapaniwala si Aling Letty. Anak, ikaw ba talaga yan? Tumango si Tessa at mabilis na niyakap ang matanda. Ako po ito, Nay. Naiiyak si Aling Letty habang hinahaplos ang likod ni Tessa. Diyos ko anak, napakaganda mo na. At ang amo mo na ngayon, hindi na katulad na dati. Iba ka na talaga. Napangiti si Tessa habang pinapahid ang sariling luha. Nay, hindi po ako nagbago. Ako pa rin si Tessa. Hindi ko lang pwedeng hayaan na manatili ako sa dating ako. Pero kahit kailan, hindi ko po kayo makakalimutan. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Kayo po ang isa sa mga unang nagtiwala sa akin. Hindi niyo ako tinrato na mababa kahit wala akong pera noon. Lagi niyo po akong pinapakain at sinasabihang huwag mawala ng pag-asa. Pinisil ni Aling Letty ang kamay ni Tessa at bakas ang pagmamalaki sa kanyang muka. Sabi ko na nga ba, magiging matagumpay ka anak. Kita ko yan sa sipag at bait mo. Dahan-dahang lumuhod si Tessa sa harapan ng matanda, dahilan para magulat ang lahat ng nasa paligid. Huwag niyo pong sabihin na iba na ako ngayon, kasi kung wala po kayo, hindi ko mararating kung nasan ako. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang kamay ng matanda. Kaya ngayon po, gusto ko namang suklian ang kabutihan ninyo. Mula sa bag niya inilabas ni Tessa ang isang sobre at iniabot kay Aling Letty. Para po ito sa inyo, para hindi na kayo mahirapan sa pagtitinda, para po sa mas komportableng buhay. Nagulat ang matanda at agad na tinanggihan ito. Naku anak, hindi kayo matatanggap. Pero hinawakan ni Tessa ang kamay niya. Nay, ngayon po, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Kahit kailan hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo sa akin. Napaluha na lang si Aling Letty at mahigpit na niyakap si Tessa. Salamat anak, salamat. Ang mga taong nakapaligid ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Akala nila ay bumalik si Tessa upang magyabang, ngunit magkamali sila. Grabe, ibang-iba si Tessa. Bulong ng isang tindera. Sa kabila ng yaman niya, hindi siya nakalimot na bumalik sa pinanggalingan niya. Sabi ng isa pang ali, habang ang iba naman, tulad ni Marta na palihim na nagmamasid mula sa malayo ay hindi malaman ang nararamdaman. Hindi ko talaga matanggap. Bulong ni Marta, ngunit sa loob-loob niya ay may konting kirot, isang pagsisisi na hindi siya naging mabuting tao kay Tessa noon. Matapos ang mahaba-habang kwentuhan, tumayo si Tessa at nagpaalam na kay Aling Letty. Ngunit bago siya umalis ay tumingin siya sa paligid at tumitig. Salamat po sa lahat ng tumulong sa akin noon. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Ang kanyang puso. Matapos makapagpasalamat kay Aling Letty ay hindi agad umalis si Tessa. Gusto niyang sulitin ang kanyang pagbabalik sa lugar kung saan siya lumaki. Sa gitna ng masikip at maingay na palengke ay naglakad naman si Tessa kasamang ilang mga tindera na matagal na niyang kakilala. Sa kabila ng kanyang mamahaling kasuotan at eleganteng itsura ay hindi siya nagdalawang isip na makihalubilo sa kanila. Aba Tessa, di ko akalain na babalik ka rito at makikipagkwentuhan ka pa sa amin. Sabi ni Mang Cardo, ang matandang nagtitinda ng isda. Tessa laughed. Ano ka ba Mang Cardo? Siyempre naman, dito ako lumaki at kayo ang mga kasama ko noon. Hindi ko po kayang baliwalain ang lugar na to. Lumapit si Aling Rosa, ang tindera ng gulay at hinawakan ang kamay ni Tessa. Ang ganda-ganda mo na iha, pero alam mo, mas lalong gumanda ka dahil hindi mo kami nakalimutan.
Napangiti si Tessa. Salamat po, Nay Rosa. Hindi ko po talaga kayo kayang kalimutan. Habang naglalakad ay nadaanan ni Tessa ang isang maliit na karinderya kung saan madalas siyang kumakain noon. Dito niya nakita ang ilan sa mga dati niyang kakilala na nagiinuman at masaya nagkukwentuhan. Tessa! Sigaw ni Tatay Kiko, ang matandang lasenggo na minsang nangutang sa kanya noon. Halika, sumama ka sa amin. Pampalakas ng loob tong inumin namin. Napatawa si Tessa at lumapit sa kanila. Nako, Tatay Kiko, hindi ako mahilig sa alak. Pero sige, makikisama ako sa kwentuhan. Hinila siya ng mga ito palapit sa mesa. Pinuno ng tawanan at asaran ng paligid habang nag-uusap sila tungkol sa mga panahong mahirap pa si Tessa. Naalala mo ba nung tinulungan mo kaming buhatin yung malaking batya ng labada mo noon? Sabi ni Manang Ludi, ang matandang mahilig sa chismis. Napailing si Tessa. Opo naman po. At naalala ko rin kung paano niyo ako pinagtawanan dahil ang laki ng dala kong labada. Nagtawanan ng lahat. Ay nako, Tessa. Tingnan mo naman ngayon. Sabi ni Mang Berting. Dati nagpapalabada ka lang. Pero ngayon sigurado ako may sarili ka ng washing machine na mas mahal pa sa buong bahay namin. Tawanan ulit. Pero si Tessa ay ngumiti lang at umiling. Alam nyo, hindi pera nagpapasaya sa akin ngayon, kundi yung makita ko kayong lahat ulit. Ang saya sa pakiramdam na makabalik sa lugar na to at makaramdam ulit ng init ng samahan natin noon. Napangiti ang matatanda at sabay-sabay na tinaas ang kanilang baso. Para kay Tessa! Para kay Tessa! Ang babaeng hindi nakalimot! Matapos ang masayang inuman ay dumaan si Tessa sa isang lumang sari-sari store na pagmamay-ari ni Aling Petra. Dito siya madalas bumili ng candy at soft drinks nung bata pa siya. Nay Petra! Tawag ni Tessa habang nakangiti. Napalingon ang matanda at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Tessa! Ikaw nga ba yan? Ngumiti si Tessa at niyakap ang matanda. Ako nga po, Nay. Napaluha si Aling Petra. Ay naku anak, dati puro utang lang ang ginagawa mo rito sa tindahan ko. Pero tingnan mo naman ngayon at ibang-iba ka na. Tessa chuckled. Nay, kaya nga po ako nandito eh. Gusto ko pong bayaran lahat ng utang ko noon. Kasama ng utang ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa akin. Kinuha niya ang wallet at naglabas ng pera. Ito po, para sa tindahan ninyo. Para hindi na po kayo mahirapan sa pagbili ng paninda. Aba, sus Mariosep anak, ang laki naman nito. Gulat na sabi ni Aling Petra. Ngunit pinigilan siya ni Tessa nang subukan niyang isauli ang pera. Wala po yan sa laki, Nay. Gusto ko lang pong suklian kahit papaano ang kabutihan niyo sa akin noon. Napaiyak si Aling Petra at niyakap muli si Tessa. Salamat anak ha. Napakabuti mo talaga. Habang papalapit na ang gabi ay napansin ni Tessa na halos lahat ng tao sa palengke ay masaya sa kanyang pagbabalik. Wala na ang dating pangaapi. Wala na ang pangungutya. Tanging saya at pagmamalaki na lang ang nararamdaman ng lahat para sa kanya. Bago siya umalis ay huminto siya sa harap ng palengke at tumingin sa paligid. Salamat sa inyo. Sa lahat ng alaala. Sa lahat ng tulong. Hindi ko kayo malilimutan. At sa pagbalik niya sa kanyang bagong buhay ay alam niyang dala pa rin niya ang pagmamahal ng bayan kung saan siya nagsimula. Matapos ang buong araw ng pakikisalamuha sa kanyang mga dating kakilala ay masaya ngunit pagod na umuwi si Tessa sa kanilang mansyon. Pagkapasok niya ay nakita niyang abala si Sebastian sa kanilang malawak na sala, kausap sa telepono habang may hawak na baso ng whiskey. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at nakangiti at puno ng lambing. Tessa pouted at umupo sa tabi ni Sebastian. Ipinatong ang baba sa kanyang balikat habang nakayakap sa braso nito. Ang tagal mo namang matapos dyan. Napatingin si Sebastian sa kanya at sinubukang pigilan ng ngiti. Kitang-kita niyang pangulit ng asawa. Kahit abala siya sa trabaho ay hindi niya kayang isnabi ng pangulit ni Tessa. Wait lang baby. Mahinang bulong ni Sebastian bago bumalik sa kausap niya sa telepono. Yes, just send me the final report by tomorrow. I need everything to be settled before the board meeting. Pero hindi nagpaawat si Tessa. Mas lalo pa siyang dumikit sa asawa. Hinahagod ang dibdib nito gamit ang daliri niya. Sebastian! Bulong niya sa mapang-akit na boses. Napahinto si Sebastian at napapikit saglit.
Ramdam ang pangaakit ng asawa. Let's discuss that later. Mabilis niyang sabi sa kausap sa telepono bago ibinaba ang tawag. Natawa si Tessa. Ang bilis mo namang matapos, love. Sebastian turned to her with a smirk. Dahil ang kulit mo eh. Hindi ako makapag-focus. Hinila siya ni Tessa palapit at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Kasi naman, ang tagal-tagal mong matapos. Miss na kita eh. Miss na miss? Umangat ang isang kilay ni Sebastian. Halatang tinutukso siya. Magkasama lang tayo kagabi ah. Pero hindi ngayon. Sagot ni Tessa, nakangiti ng pilya. At gusto ko ng atensyon mo ngayon. Hindi na nakatiis si Sebastian. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Tessa bago niya inilapit ang labi sa kanya. Unay banayad ang halik, puno ng pagmamahal at pananabik. Ngunit nang lumalim ito ay naging mas mapusok, mas maalab, parang laging sabik kahit magkasama sila palagi. Tessa let out a small sigh between their kisses. Love, baka may pumasok. Sebastian chuckled against her lips. Let them see. Para malaman nilang ikaw lang babaeng mahal ko. Napatawa si Tessa sa sabi niya bago muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong to ay wala nang pakialam si Sebastian sa trabaho, sa telepono o kahit na ano pang iniisip niya kanina. Sa mga braso ni Tessa ay naramdaman niyang wala nang mas mahalaga pa kundi ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng minsang pinaglaban niya at ngayon ay opisyal nang sa kanya. Isang ingranding pagtitipo ng inihanda ni Tessa at Sebastian sa kanilang malapalasyong mansyon. Dinaluhan ito ng kanilang kilalang negosyante, mga politiko at mamahaling tao sa lipunan. Ngunit higit sa lahat ay inimbitahan din ni Tessa ang mga dati niyang kababayan, kasama ang mga taong tumulong at sumporta sa kanya noong wala pa siyang pangalan. Ngunit sa gabing ito, may isang katotohanan siyang kailangang ihayag. Isang lihim na matagal na niyang alam. Ngunit pinili niyang ilantad sa tamang panahon. Sa gitna ng engrandeng selebrasyon ay nakasuot si Tessa ng isang eleganteng pulang gown. Bakas sa kanyang muka ang determinasyon. Tumayo siya sa harapan ng lahat, hawak ang mikropono at tumingin sa mga panauhin. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Panimula niya. Ngunit hindi lamang ito isang ordinaryong pagtitipon. Ngayong gabi, nais kong ipahayag ang isang katotohanang itinago sa akin ng matagal. Nagbulungan ng mga bisita, nagtataka sa maaaring sabihin ni Tessa. Huminga siya ng malalim bago ipinahayag ang matagal ng lihim. Ako si Teresa Gabriel Madrigal. Ngunit binitbit ko ang apelidong Manalili dahil ang pamilyang yon ang nag-alaga sa akin hanggang sa mamatay sila. At higit sa lahat, ako ang tunay na kapagmana ng Madrigal Empire. Nagulat ang lahat. Ang Madrigal Empire ay isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa, ngunit ang tunay na katagpagmana ay matagal nang nawala. Ngunit hindi roon nagtatapos ang revelasyon. Diretsyong tumingin si Tessa kay Marta na nooy namumula at halatang kinakabahan. At sa loob ng maraming taon, itinago sa akin ang isang bagay. Na ikaw, Marta, hindi lang lamang basta isang taong naiinggit sa akin. Humigpit ang hawak ni Sebastian sa baso niyang hawak, habang ang ibang bisita ay naghihintay sa susunod na sasabihin ni Tessa. Dahil ikaw ang tunay kong kapatid. Dumagundong ang bulungan sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng lahat, lalo na si Marta, na pilit na pinapanitili ang kanyang composure. Hindi totoo yan. Mariing sabi ni Marta, nanginginig ang boses. Ngunit kinuha ni Tessa ang kanyang isang dokumento mula sa kanyang gown at ipinakita ito. Nasa akin ang ebidensya. DNA results, birth certificates, lahat ng patunay na ikaw ay anak ni na Don Felipe at Doña Regina Madrigal. Ikaw ang panganay nilang anak. 10 taon na ang tanda mo sa akin. Gumulong ang luha sa mga mata ni Marta, ngunit halatang hindi ito dahil sa tuwa, kundi dahil sa galit. Wala ka na magagawa. Hindi ka na makapagsisinungaling pa, Marta. Dahil alam na alam ko na. Oo, totoo yan. Sigaw ni Marta, hindi na kayang pigilan ng emosyon niya. Ako ang panganay. Ako ang unang na anak. Pero nung sinilang ka, Tessa, biglang nagbago ang lahat. Napahinto ang lahat. Ako ang unang anak pero nung dumating ka, ikaw na ang naging sentro ng mundo nila. Lahat ng pagmamahal, lahat ng atensyon na punta sa'yo.
Ako, naging anino na lang ako. Napapikit si Tessa. Ramdam ang sakit sa boses ng kapatid. Ngunit hindi pa roon natapos ang revelasyon. Dahil sa matinding ginggit, nakipagsabuatan ka sa dating kasambahay natin. Patuloy ni Tessa. Si Yaya Dolores, siya ang tumulong sa'yo para itago ako. Nagulat ang mga bisita nang biglang lumabas mula sa gilid ng silid ang isang matandang babae. Si Yaya Dolores mismo na ngayon ay may kasamang mga pulis. Hindi ko na kayang itago ang kasalanan ko. Mahina ngunit matigas ang boses ng matanda. Totoo ang lahat ng sinabi ni Tessa. Sinunod ko ang utos ni Marta dahil naniniwala akong mas makakabuti para sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nakikita akong mali ang ginawa namin. Halos hindi na makapagsalita si Marta. Ngunit hindi lang to tungkol sa akin, Marta. Sabi ni Tessa, hindi na napigilan ng luha. Dahil ang mga magulang natin, namatay sila dahil sa isang ambush. Isang trahedyang inisip mong kasalanan ko. Napailing si Marta. Nag-aapoy ang mga mata. Dahil nga kasalanan mo! Sigaw niya. Kung hindi ka ipinanganak, hindi sila nagmadaling bumalik sa bahay ng gabing yon. Hindi sila maa-ambush kung hindi nila gusto makita ka. Napatingin si Tessa kay Marta. Ramdam ang matinding sakit sa puso niya. Marta, hindi ko ginusto ang nangyari. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na ikaw ang naging dahilan ng lahat ng to. Naupo si Marta. Tumutulo ang luha at hindi siya makapagsalita. Hindi ko rin ginusto, Tessa. Ngunit huli na ang lahat. Lumapit ang mga pulis at tinapos ang gabi sa pag-aresto kay Marta at Yaya Dolores. Bago siya dalhin ay huling beses siyang tumingin kay Tessa. Patawad. Mahina niyang bulong bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng mga otoridad. Habang naglaho na sa paningin nila si Marta, ay mahigpit na niyakap ni Sebastian si Tessa. Tapos na, love. Wala na sila magagawa sa'yo. Tumango si Tessa, huminga ng malalim. Oo, pero kahit kailan, hindi ko makakalimutan na kahit papaano, kapatid ko pa rin siya. Sa gabing yun ay natuldo ka ng isang masakit na yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ay isang bagong simula ang naghintay kay Tessa. Bilang isang madrigal, isang Montemayor, at higit sa lahat ay bilang isang babaeng hindi kailanman pinabagsak ng kanyang kapalaran. Matapos ang kontrobersyal na gabi ng pagbubunyag, mabilis na kumalat sa media ang storya ni Tessa Madrigal Montemayor, ang babaeng dating labandera na isa palang tagapagmana ng isang malawak na negosyo. Ang social media, mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng kanyang kwento. Ang ilan ay humanga sa kanyang tapang, ang iba na may hindi makapaniwala sa kanyang pinagdaanan. Ngunit para kay Tessa, hindi mahalaga ang sinasabi ng iba. Mas mahalaga ang katahimikan ng kanyang buhay at ang bagong kabanatang binubuksan niya kasama si Sebastian. Nakatayo si Tessa sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Nikatingala sa langit habang malalim ang iniisip. May hawak siyang tasa ng kape. Pinagmamasdan ng sikat ng araw na unti-unting bumabangon. Lumapit si Sebastian, nakaputing polo at nakaayos na para sa opisina. Penny for your thoughts? Tanong nito habang marahang inilalagay ang kanyang braso sa bewang ni Tessa. Napangiti siya, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang lungkot. Hindi ko maiwasang mag-isip, love. Sa kabila ng lahat, kahit papaano, parte pa rin ng buhay ko si Marta. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin ng buo pero hinalika ni Sebastian ang noo niya. Pero gusto mong ayusin ang lahat, kahit papaano. Tumango si Tessa. Oo, ayoko nang mabuhay na may dinadalang galit. Huminga ng malalim si Sebastian. Kapag handa ka na, pupuntahan natin siya. Pero ngayon, gusto kong mag-focus ka muna sa sarili mo. Sa atin. Bago pa makasagot si Tessa ay biglang may tumawag kay Sebastian sa telepono. Agad nitong sinagot yon habang yakap pa rin siya. Hello? Yes, I'll be there in an hour. Napangiti si Tessa at nagbiro. Busy ka na naman, Mr. Montemayor. Ibinalik na Sebastian ang phone sa bulsa at nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang pisngi niya. Para sa'yo, love. Laging may oras ako. At bago pa siya makatanggi, ginawaran siya nito ng isang matamis at mainit na halik. Dahan-dahan at puno ng pagmamahal, tila ba gustong iparamdam ni Sebastian na sa kabila ng lahat ng gulo,
ay siya at si Tessa ay may sarili pa ring mundo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nagbiro si Tessa. Nako, baka mahuli ka na naman sa meeting mo. Ngumiti si Sebastian. Wala akong pake kung mahuli ako. Isa lang importante sa akin, ang asawa ko. Natawa si Tessa pero alam niyang totoo ang mga salitang yon. Makalipas ang ilang araw ay bumisita muli si Tessa sa dating lugar kung saan siya lumaki, sa bahay ni Aling Letty. Pagdating niya doon ay agad siyang niyakap ng matanda. Anak, hindi ko akalaing makikita ulit kita dito. Napangiti si Tessa at niyakap din ng matanda. Pangako ko po sa inyo, hindi ako makakalimot. Sa loob ng bahay ay nagkwentuhan sila habang umiinom ng tsaa. Aling Letty, seryosong sabi ni Tessa. Gusto ko po kayong tulungan. Lahat ng tumulong sa akin noon, gusto kong masuklian ang kabutihan ninyo. Ngumiti si Aling Letty at hinawakan ang kamay niya. Anak, hindi ko kailanman hinangad ang kabalit. Ang mahalaga lang sa akin ay ang makita kang masaya. Napaluha si Tessa at niyakap muli ang matanda. Sa sumunod na mga linggo ay abala si Tessa sa pagpapalago ng negosyo ng Madrigal Empire. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pangarap, ang makatulong sa mas maraming tao. Sa tulong ni Sebastian ay nagtayo siya ng isang foundation na tumutulong sa mga batang nangangailangan ng edukasyon at sa mga babaeng kagaya niya na naghirap noon. Sa isang event ng foundation, nakatayo si Tessa sa entablado at nagsalita sa harap ng maraming tao. Ang buhay, hindi laging patas. Minsan tinatanggal nito sa atin ang lahat ng meron tayo. Pero hindi yun dahilan para sumuko. Hindi yun dahilan para mawalan ng pag-asa. Napatingin siya kay Sebastian na proud sa kanya. Ngumiti siya bago ipinagpatuloy ang kanyang sasabihin. Dahil kahit gaano kahirap, may pagkakataong bumangon. At kapag bumangon ka, siguraduhin mong hindi ka lang bumangon para sa sarili mo, kundi para na rin sa iba. Nagpalakpakan ng lahat. At sa gabing yun ay alam ni Tessa na ang tunay niyang laban ay nagsisimula pa lang. Hindi bilang isang babaeng itinapon sa kahirapan, kundi bilang isang babaeng handang baguhin ang mundo. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Tessa, hindi lang siya natili bilang isang matagumpay na negosyante. Ginamit niya ang kanyang bagong posisyon para maging inspirasyon sa iba. Sa kabila ng lahat, sa halip na mamuhay sa karangyaan, pinili ni Tessa na balikan ang kanyang pinagmulan. Sa halip na takasan ng nakaraan, ay binuksan niya ang pinto para sa mga tulad niyang dumaan sa hirap. Matapos makuha ang kanyang yaman ay isa sa mga unang proyekto niya ay ang TGM Foundation, isang organisasyong tumutulong sa kababaihan at kabataang nangangailangan ng edukasyon. Sa unang malaking event ng foundation, tumayo siya sa entablado suot ang simpleng bestida. Alam ko kung anong pakiramdam ng magutom, mapagtawanan, mawalan ng pag-asa. Paninimula niya. Kaya gusto kong mas konti ang makaranas ng parehong hirap. Nagpalakpakan ng lahat, lalo na ang mga natulungan ng foundation. Sa loob lamang ng isang taon ay napakarami nitong naabot. May mga scholarship programs, skills training, women empowerment workshop, pabahay at libreng gamutan. Maraming pamilya ang nabigyan ng panibagong simula. Hindi rin nalimutan ni Tessa ang kanyang komunidad. Sa tulong ni Sebastian, ang kanyang asawa ay nagtayo siya ng laundry business para sa mga dating labandera. Trabahong minsang naging kanyang sandigan sa buhay. Hindi ko kayo malilimutan, ani Tessa sa mga empleyado. Alam kong hirap ng trabaho nyo. Gusto kong siguraduhin na meron kayong tamang sahod at respeto. Dati, ikaw ang tinutulungan ko. Ngayon, ikaw nang tumutulong sa amin. Sabi ni Aling Letty, isa sa mga labandera. Niyakap ni Tessa ang matanda. Utang ko sa inyo kung nasan ako ngayon. Habang dumarami ang natutulungan niya, ay mas lumalim ang layunin ni Tessa. Hindi lang siya matagumpay na negosyante, kundi tulay ng pag-asa. Isang araw ay nagpasya sina Tessa at Sebastian na magbakasyon sa Tagaytay para naman sa kanilang anak. Sa biyahe pa lang ay tila magkaibang mundo na ang kanilang pinasok. Love, relax lang. Biro ni Sebastian habang minamaneho ang sasakyan. Akin na, kaya ingatan kita. Pagdating nila sa picnic grove ay tanaw nila ang Taal Volcano. Habang kumakain ng bulalo ay pinakain siya ni Sebastian ng isang piraso ng baka. Sebastian! Tawa ni Tessa habang muntik nang mabalyuukan.
Gusto ko lang ipatikim sa'yo yung pinakamalambot na parte. Natatawang sagot nito. Ang galing mo talaga, Mambola! Nagpunta sila sa Sky Ranch at sumakay ng Sky Eye. Doon ay habang tanaw ang buong Tagaytay ay mahigpit ang hawak ni Tessa sa braso ni Sebastian. Safe tayo dito, love. Sabi nito. Just enjoy the view. Ang ganda nga. Bulong niya. Gaya mo. Sambit ni Sebastian bago siya halikan sa noo. Sa pagtatapos ng araw ay pumunta sila sa isang view deck kung saan ang fireworks display. Niyakap ni Tessa ang sarili dahil sa lamig kaya't isinuklob ni Sebastian ang kanyang coat dito. Akin ka lang ha. Kaya dapat hindi ka giniginaw. Ngumiti si Tessa. Minsan ang possessive mo rin no? Possessive na akong possessive. Sagot niya. Basta ikaw ay akin. Habang pumuputok ang fireworks sa kalagitnaan ay humarap si Sebastian sa kanya. Tessa, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Nagseryoso ito. Alam kong maraming pagsubok pang dadaanan natin. Pero gusto mong malaman mo, kahit na anong mangyari, ikaw lang babae sa buhay ko. Hindi na napigilan ni Tessa ang pagluha. Hindi lang dahil kasal tayo, kundi dahil wala nang ibang makakapuno sa buhay ko kundi ikaw. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang pisngi. Pangako, kahit saan tayo dalhin ng tadhana, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Ngumiti si Tessa at inilapat ang kanyang noo kay Sebastian. Pangako rin, Sebastian. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko, ngayon at magpakailanman. Sa ilalim ng isang langit na puno ng liwanag at pangako, naghalikan sila. Isang halik na puno ng pagmamahal, pasasalamat at katiyakan. Ngunit kahit gaano man kaayos ang lahat, may isang bagay pa rin gumugulo kay Tessa. Ang hindi pa nila pagkakaayos ng kanyang kapatid na si Marta. Kahit na maraming taon na ang lumipas, ay pinagkait sa kanya ang yaman na dapat sanay sa kanya rin, ay pinagdusahan niya ang mapait na nakaraan. Hindi kayang itanggi ni Tessa na si Marta ang kanyang kapatid. Kaya isang umaga ay nagpasya siyang dalawin ito. Nang dumating si Tessa ay dahan-dahang pumasok si Tessa sa loob ng mental health facility, kung saan pansamantalang nananatili si Marta para sa kanyang therapy at rehabilitation. Hindi niya maiwasang kabahan habang papalapit sa kwarto ng kanyang nakakatandang kapatid. Maraming taon siyang sinaktan at pinagkaita ni Marta, ngunit sa kabila ng lahat ay dugo at pamilya pa rin sila. Pagdating niya sa pinto ay malalim siyang huminga bago marahang kumatok. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang isang babaeng tila mas payapa pa ang muka. Malayo sa dating matapang, mapanlait at punong-puno ng galit na si Marta. Medyo pumayat ito pero naroon pa rin ang kanyang dating tikas. Nang makita siya nito ay tila nagdadalawang isip kung papapasukin siya. Tessa. Mahina nitong bulong. Ngumiti si Tessa at pilit na itinago ang kaba. Pwede ba kita makausap? Tumango si Marta at pinagpatuloy siya sa loob. Naupo sila sa isang maliit na sofa sa loob ng kwarto. Ilang minuto silang tahimik at parehong hindi alam kung paano sisimula ng pag-uusap. Hanggang sa biglang nagsalita si Marta. Hindi ko inasahan na pupuntahan mo pa ako ngayon. Mahina nitong sabi, nakayuko at hindi makatingin ng diretso kay Tessa. Matapos ang lahat ng ginawa ko. Dugo kita, Marta. Sagot ni Tessa, pamilya kita. Muling namutawi ang katahimikan at nangingilid ang luha sa mga mata ni Marta nang bigla itong nagsalita. Alam mo ba kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon? Alam ni Tessa ang sagot pero hinayaan niyang si Marta ang nagsalita. Dahil hindi ko matanggap na dumating ka. Na ikaw ang minahal nila at sa'yo na lahat nakatutok ang kanilang atensyon. Halos hindi na nila ako naisip. Aaminin ko na iinggit ako sa'yo. At hindi ko na malaya na dumating na ako sa puntong hindi na tama. Kumuyom ang kamao ni Marta, hindi sa galit kundi sa lungkot. 10 taon na akong naging iisang anak. Pero nagbago yan nang dumating ka. Parang unti-unting nawala ang atensyon nila sa akin. Malalim ang buntong hininga ni Tessa. Marta, bata ka pa nun. Normal lang na maghanap ka ng pagmamahal at atensyon. Pero sana hindi tayo umabot sa ganito. Tawa ng mapakla si Marta. Wala na rin namang magagawa ang pagsisisi ko. Hinawakan ni Tessa ang kamay ng kapatid. Marta, hindi ako nandito para sisihin ka. Nandito ako para sabihin na pinapatawad kita. Napatingin ng diretso si Marta sa kanya at hindi makapaniwala. Totoo yan?
Tumango si Tessa, ramdamang bigat ng emosyon sa kanilang pagitan. Oo, alam kong may galit ka pa rin sa sarili mo dahil sa nangyari. Pero gusto kong malaman mo tatapos na yun. Wala na yun sa akin. Kung gusto mong magsimula muli, nandito ako. Gusto ko lang na ayusin natin ang relasyon natin bilang magkapatid. Doon na bumagsak ang luha ni Marta. Mabilis niyang niyakap si Tessa ng mahigpit at puno ng pagsisisi at pangungulila. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Niyakap siya ni Tessa pabalik. Matagal na kitang pinatawad, ate. Lumipas pa ang ilang oras ng kwentuhan, pagbabalik tanaw at unti-unting pag-aayos ng kanilang relasyon bilang magkapatid. Nang papaalis na si Tessa, niyakap siyang muli ni Marta. Salamat, Tessa. Bulong nito. Ngumiti si Tessa. Kapag handa ka nang lumabas dito, may naghihintay na bagong simula para sa'yo. Habang papalabas si Tessa ng pasilidad ay gumaan ang pakiramdam niya. Isa na namang sugat ang tuluyang gumaling. Isa na namang piraso ng kanyang nakaraan ang naitama. Sa unang pagkakataon ay napakiramdam niya ay buo na siya muli. Pagkalabas ni Tessa mula sa mental health facility, malalim siyang huminga. Ramdam niya ang gaan sa dibdib. Para bang isang matagal ng pasad-pasanin ng unti-unting nawala. Pinatawad niya na si Marta at ngayon ay masanda na siyang harapin ang hinaharap ng walang bigat sa nakaraan. 5 buwan na ang lumipas mula nang dumalaw si Tessa kay Marta. Marami nang nagbago sa kanilang buhay at mas lalo pang lumago ang foundation ni Tessa. At mas naging matibay ang relasyon nilang mag-asawa ni Sebastian. Sa kabila ng kanilang mga abalang buhay, nanatili ang pagmamahal at pag-aalaga nila sa isa't isa. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ni Tessa. Sa loob ng kanilang marangyang tahanan, tahimik na nakaupo si Tessa sa kanilang walk-in closet, hawak ang isang maliit na pregnancy test. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan ng 2 guhit na malinaw na nagpapakita ng resultang positibo. Napasinghap siya at agad na tinakpan ng bibig. Hindi siya makapaniwala. Magkakaanak na sila ni Sebastian. Sebastian! Bulong niya sa sarili. Biglang kinabahan kung paano sasabihin sa asawa. Ilang minuto siyang nakatulala bago nagpasyang lumabas ng kwarto. Sa ibaba ng bahay ay abala si Sebastian sa pagbabasa ng mga papeles sa sala pero nung makita siya ay agad itong ngumiti. Love, halika rito. Tawag ni Sebastian habang kinakalong ang kaninang alagang aso. May papakita ako sa'yo. Sebastian! Putol ni Tessa, hindi na makapaghintay. Nanginginig ang boses niya dahilan para mabaling ang buong atensyon ng asawa sa kanya. Napakunot ang noo ni Sebastian at agad na lumapit. Mahal, anong problema? Sa halip na sumagot ay inabot ni Tessa ang pregnancy test sa kanya. Hindi ito agad naintindihan ni Sebastian pero nang mapagtanto niya kung ano yun ay nanlaki ang mga mata niya. Tessa, this is... Tumango siya at hindi mapigilan na mapaluha. Oo, Sebastian, buntis ako. Hindi makapagsalita si Sebastian sa sobrang tuwa. Tinitigan niya ang pregnancy test saka muling tumingin kay Tessa. Hindi ito panaginip at magkakaroon na siya talaga ng anak. Bigla niyang hinila si Tessa papunta sa malapit na yakap. Oh my God, love. Totoo to? Tatawa si Tessa, bagamat lumuluha. Oo, love. Magiging daddy ka na. Hinalikan ni Sebastian ang noo niya saka bumaba sa tiyan niya at marahang hinaplos yun. Hi baby, ako ang daddy mo. At pangako ko, mamahalin kita gaya ng pagmamahal ko sa mami mo. Lalong lumakas ang iyak ni Tessa pero sa pagkakataong yun ay puro saya ang nararamdaman niya. Makalipas ang ilang linggo, inanunsyo na nila sa kanilang pamilya at malapit na kaibigan ang balita. Lahat ay tuwang-tuwa para sa kanila, lalo na si Kalea at Clive na parehong naging emosyonal nang malaman nilang magiging tita at tito na sila. Pati si Marta na ngayon ay unti-unting bumabangon sa kanyang bagong buhay ay labas ang kasiyahan para kay Tessa. Ako nang ninang ha? Biro ni Marta nang minsang magkausap sila. Natawa si Tessa. Siyempre naman ate, wala nang iba. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging masaya ang buhay nila. Mula sa kanilang masasakit na nakaraan, ngayon ay haharapin nila ng pinakamalakas na biyaya sa kanilang buhay, ang pagiging magulang. At sa bawat yakap ni Sebastian kay Tessa, tuwing gabi ay palaging may binubulong ito. Mahal na mahal kita, Tessa. At ang baby natin.
Lumipas sa ilang buwan at 7 buwan na nagdadalang tao si Tessa. Sa panahong ito ay lalo lang naging alaga si Sebastian sa kanya. Halos hindi na siya pinapagawa at laging may kasama kapag lumalabas. At kahit anong hilingin niya ay sinusunod nito. Isang hapon, habang binabasa ni Tessa ang isang libro tungkol sa pagbubuntis, ay pumasok si Sebastian na may dalang tray ng pagkain. Love, time to eat. Malambing na sabi ni Sebastian habang inilalapag ang tray sa tabi ni Tessa. Napangiwi si Tessa. Wala bang spicy ramen? Love, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na bawal sa'yo yun. Sagot ni Sebastian. Pero gusto ko. Si baby din gusto. Pagmamaktol ni Tessa. Napangiti si Sebastian at tinukso siya at sumang-ayon. Okay. Pero konti lang Tuwang-tuwa si Tessa. Yay! I love you, Seb! Naghalikan sila at si Sebastian ay nagbigay ng isang mapusok na halik. Nagbumitiw siya ng ngiti dito. Ayan, para makabawi ako sa stress mo araw-araw. Makalipas ang ilang araw ay niyaya siya ni Sebastian sa isang dinner date at laking gulat ni Tessa nang makita ang isang baby shower setup na may nakasulat na Welcome, Baby Montemayor banner. tuwang-tuwa siya at niyakap si Sebastian. Habang nagdiriwang ay tahimik si Marta sa isang sulok at pinagmamasdan si Tessa. Bagamat may kirot sa puso, natutunan ni Marta na si Tessa ay isang patunay na walang permanenteng estado sa buhay. Hindi siya nagtanim ng galit kundi pinili niyang maging mabuti at mapagpatawad. Sa kabila ng lahat, si Tessa ay isang matagumpay na babae, puno ng determinasyon at kaligayahan. Si Tessa ay patunay na walang perpektong estado sa buhay. Ang dating labanderang minamaliit ay naging isang makapangyarihang babae. Mula sa pagiging tampulan ng pangaapi, siya ngayon ay naging mas matagumpay na may bahay, ina at tagapagbigay ng pag-asa sa iba. Ngunit sa kabila ng kanilang malimit, hindi siya nagtanim ng galit sa mga taong minaliit siya noon. Bagkus sa halip ay maging mabuti, mapagpatawad at tumulong na lang sa mga nangangailangan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Muli, ito po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!